Santo. Amen. Hello mga kaderek, magandang hapon sa Pinas at magandang gabi sa mansubok ng mundo. Claudius TV, aka Derek Ramsey. Ayan, mga kaderek, ito po yung kwarto ni Claudius TV. Ayan, mga kaderek, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay patungo sa Clark, Pampanga sa Royce Hotel. Tara, samahan niyo po. Bye-bye! Dami. Mga kaderek, andito naman po tayo sa paglalakbay patungo sa Clark, Pampanga, Royce Hotel. Habang nilalakbay po natin ang papunta sa Pampanga, nais ko pong ikwento ang No Limitang Hire sa Kabanata 57, ang pamagat ang mga sabi-sabi. Sumapit din ang madaling araw sa bayan, puno ng takot. Ang mga lansangang kinatitirikan ng kwartel at munisipyo ay mistulang inulila at tinalikdan. Walang anumang palatandaan doon ng buhay sa kabila ng mga tila bakas ng pangambang bumabalot sa bayan. Isang batang lalaki ang nagpalinga-linga sa isang bintanang kahoy na maingay niyang binuksan. Sumundito ang isang malakas na palong dumapo sa pit ng batang nagitla at napapikit dahil sa sakit sa tinamong palo na naging dahilan din ng pagsarang muli ng bintanang kahoy. Ang mga sumunod na pangyayari ay mahihinuhang palatandaan na ng unti-unting pagkawala ng pangamba sapagkat sunod-sunod na ang pagbubukas pinid ng mga bintana. Sa bawat tahanan, dahan-dahan pang sumungaw mula sa isang bintana ang isang babaeng bungi at kulubot na. Siya ay si Hermana Puti. Siya ay nag-ingay ng katakot-takot nang nagsesermong si Padre Damaso. Nakadungaw sa bintana ang nakakunot niyang mukha. Siya ay nagmumumog at maingay na idinura ang laman ng kanyang bibig bago nagantanda. Binuksan na rin ng katapat niyang bahay ang kanilang bintana at lumitaw rin si Hermana Rupa na hindi nanluluko at hindi rin nagpapaloko. Ang dalawa ay nagkatinginan at nagsinyasan. Matapos nito ay sabay silang nagsipag-antanda. Jesus! Bulalas ni Hermana Rupa, waring isang misa ng pasalamat, hindi ba? Kasama ng lahat ng mga putukang iyon. Wala pa akong nasaksihang gabing tulad nito mula nang nilusob ni Balat ang kabayanan. Wika ni Hermana Puti. Kay raming putukang pinaniniwala ang iyon ay pangkat ni Tandang Pablo. Sila ba'y mga tulisan? Marahil ay hindi. Sabi nila sila ay mga pulis, munisipyong laban sa mga Gwardiya Sibil. Kaya nga nakulong si Don Filipo. Santissima Jesus, 14 daw ang namatay. Nagbukas na ang iba pang mga bintana. Iba't ibang mukha ang sumungaw at nagbatian kasabay ng mga pamumuna. Ayon ng isang bangkay, wika ng isang nakapamintana. Isa lang ba? Dalawa ang nakita ko. Batid ninyo ang mga nangyayari. Basta ko ay hindi ninyo alam ang totoong nangyari. Tanong naman ng isang lalaking mukhang hunyango. Siguradong tungkol sa mga pulis munisipyo iyan. Hindi po, tiyak na tungkol iyan sa pag-alsa ng kwarter. Walang pag-alsa, nag-away lamang ang kura at ang opisyal ng mga Gwardiya Sibil. Walang ganyang pangyayari. Sagot ng lalaking nagtanong. Tungkol iyon sa mga inchik, revolusyon ng mga inchik at kanyang isinara ang bintana. Ang mga inchik, anilang sabay-sabay at gulat na gulat.
Kaya pala wala kang makita ni isa man sa kanila. Marahil ay pinatay silang lahat. Kaawa-awa, bulalas ni Hermana Rupa ang mamatay habang paparating pa lang ang Kapaskuhan at sila'y darating dala ang kanilang regalo sa atin. Hinintay na lamang nila ang bagong taon. Unti-unti nagkabuhay ang lansangan. Naunang nagpalaboy-laboy ang mga aso, manok, baboy at kalapati na sinundan ng mga batang marurungis. Magkakahawak kamay nilang binaybay ng dahan-dahanan ang quarter. Lumabas na rin ang mga matandang babae, nakabandana, hawak ang rosaryo sa kanilang mga kamay. Ang mga kalalakihan naman nagsimula na ring magsilabas sa paniwalang wala ng peligro mabaril sa lansangan. Kung may magpapalakad-lakad lamang sa harapan ng kanilang mga tahanan habang hinihimas ang mga sasabungin nila. Kalaunan ay malayo-layo na rin ang kanilang nalalakad at kahit urong sulong ay narating din nila ang munisipyo. Iba't ibang bersyon ng istorya ang kumalat tungkol sa nangyari. Noong nakaraang gabi, may nagsabing si Ibarra ay tinangkang itakas si Maria Clara sa tulong ng kanyang mga utusan, at si Kapitan Tiago ay pinagtanggol ang anak sa tulong ng mga Gwardiya Sibil. Nagdagdagan din ang bilang ng namatay na umabot hanggang 30 na noon. Una ay 14 lamang. Si Kapitan Tiago naman ay sugatan kaya't lumabas ng Maynila kasama ang kanyang pamilya. Ang pagdating ng dalawang pulis munisipyo, may daladalang kamelyang kinalalagyan ng tila bangkay ng isang lalaki ay naging paboritong panoorin lalo na't may kasunod silang sundalo. Ang mga iyon ay nanggaling sa kumbento. May nagtangkang kumilala sa bangkay sa pamagitan ng tatawing-tawing nitong mga paa. Dumami ang bangkay sa kamilya na parang misteryo ng banal na Santissima Trinidad. Nang makalayo na ito, ang misteryo ay lalo pang naging himala ng dumaming para mga tinapay at isda ang bilang ng mga patay na umabot sa 38. Dumating ang iba Gwardiya Sibil mula sa mga kalapit bayan bandang alas 7 ng gabi at ang mga pangyayari noon nakaraang gabi ay luminaw at naging detalyado. Kagagaling ko lamang sa munisipyo at doon ay nakita ko ang mga dinakip na sina Don Filipo at Don Crisostomo. Pagbabalita ng isang lalaki kay Hermana Puti. Nakausap ko ang isa sa mga pulis munisipyong nagbabantay roon, si Bruno, ang anak ng lalaking pinatay sa palo, na nagsusumbong sa lahat ng nangyari kagabi. Si Kapitan Tiago ay ipakakasal ang kanyang anak na si Maria Clara sa isang binatang Kastila gaya ng nabatid ninyo. Nainsulto si Don Crisostomo at upang makaganti tinangka niyang patayin ang lahat ng Kastila, kabilang ang kura. Nilusob nila kagabi ang quarter at ang kumbento. Sa kabutihang palad at sa awa ng Diyos, nasa bahay ng Kapitan Tiago ang kura kung nagkatao'y pinapatay siya. Marami rin daw ang nakatakas. Sinunog ng mga Gwardiya Sibil ang bahay ni Don Crisostomo at marahil kung hindi napaaga ang pagdakip sa kanya ay sinunog din siya. Sinunog nila ang bahay niya at ang lahat ng kanyang utusan ay inaresto. Hayon, makikita pa rin nila mula rito ang usok. Wika ng nagsasalaysay na dumungaw sa bintana. Malungkot ang mga balita na nanggagaling doon. Lahat ay tumingin sa direksyon ng pinangyarihan sunog na makikitaan pa rin ng pumapaitaas na usok at ang lahat ay di namuna. Mga pamunang may kabanalan at may pagkapuot. Nakakaawang binata, wika ng isang matandang lalaki na asawa ni Hermana Puti. Oo nga, sagot ni Hermana Puti. Subalit tandaan mo, kahapon ay hindi siya nag-alay ng misa para sa kaluluwa ng yumauniyang amang higit na pangailangan kaysa sa iba. Ngunit aking asawa, hindi ka na ba naawa? Maawa sa mga ekskomulgado, isang kasalanan ang maawa sa mga kamay ng Diyos. Turo ng mga pari. Tandaan mo ba noong naglalakad siya sa isang banal na lugar, para lamang siyang namamisal sa kabusiran.
Subalit ang kabukiran, ang simenteryo at ang manukan ay magkatulad lamang, pakli ng matandang lalaki. Ang kaibahan nga lamang ay isang uri ng hayop ang pumapasok sa manukan. Magtigil ka, sigaw ng Hermana Puti. Ipinagtatanggol mo pa ang taong kitang-kita ng pinaparusahan ng Diyos. Mag-ingat ka't baka dakpin ka rin nila. Tukuran mo ang nagigibang bahay at baka madaganan ka. Natigilan ang matandang lalaki sa tinura ng asawa. Nagpatuloy si Hermana Puti. Matapos niyang saktan si Padre Damaso, wala na siyang ibang maaaring gawin kundi patayin si Padre Salvi. Subalit hindi mo maikakailang mabait siyang bata. Oo, mabait siya noon, sagot ng matandang babae. Subalit nagtungo siya sa Espanya, nanirahan doon at lahat ng nagtutungo roon ay ayon sa mga pari. Pagbalik dito ay isa ng erehe. Umpisa ng matandang lalaki na nakakuha ng pagkakataong kontra ng asawa. Ang kura, ang mga pari, ang arsobispo at ang papa, maging ang mga birhen, hindi ba't lahat sila ay nanggaling sa Espanya? Di erehe na rin silang lahat ano? Mapalad pa rin si Hermana Puti dahil hindi niya kailangan sagutin ang tanong na iyon ng asawa sapagkat pumasok ang isang babaeng katulong. Patakbo itong pumasok na mutla at mukhang takot na takot. May nagbigti sa bakurang kapitbahay natin, humihingal niyang pagbabalita. May nagbigti, gitlang sigaw ng lahat ng nakarinig. Nagkrus ang dalawang babae, ngunit walang sino mang nakakilos. Totoo po, nanginig ng pagpapatuloy ng katulong. Pumunta ko upang mapitas ng ilang bataw. Tumingin ako sa bakurang kapitbahay, baka sakaling mayroon sila. May nakita akong lalaking nakabitin, akala ko si Teo, yung katulong na laging nagbibigay sa akin. Lumapit ako para mamitas ng bataw na makita kong hindi si Teo, kundi isang lalaki patay. Tumakbo ako. Tapos, mga kaderek, dito po natin tatapusin ang pang-57 kabanata at ipagpatuloy po natin sa susunod po nating biyahe. Ayan. Mga kaderek, maraming salamat po sa pagsama natin. God bless. Wala na, finish na.